Editorya ni Benji Alejandro. Mga kaabante, nagbabala po ang isang Japanese financial group na Mitsubishi UFJ ng Financial Group o MUFG na nahaharap po ang ekonomiya ng Pilipinas sa tinatawag na triple threat. Super El Nino na magpapataso sa presyo ng pagkain at enerhiya, mataas na interest rates sa Estados Unidos na magdudulot ng pressure sa merkado at kawalan naman ng katiyakan sa lokal na polisiya na maaaring magdulot ng paglabas ng kapital at paghina ng piso. Yun yung triple threat. Ang pahayag po ng grupo ay ginawa habang ang Pangulong Marcos Jr. ay isinasagawa ang kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Kung tutuusin, hindi ho nalalayo ang obserbasyon ng MUFG sa mga pahayag ng ating mga ekonomista at mga think tank dito sa bansa, maging sa ating mga government records. Matagal na pong binabala ng mga eksperto na ang inflation, mataas na presyo ng langis, at mahinang patakaran ay sabay-sabay na pumipiga sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipino o ng lahat po ng Pilipino. Ang datos sa ng Bangko Sentral po ng Pilipinas ay malinaw. Umakyat, sumirit sa 7.2% ang inflation noong Abril, pinakamataas sa nakalipas na 3 taon. Ngunit ang mas kapansin-pansin po dito yung timing. Ang ulat ay inilabas mismo sa panahon na si PBBM ay nakikipagpulong sa mga Japanese senior officials. Hindi tuloy maiwasang itanong, bakit isinabay ng MUFG ang kanilang doom forecast? May mensahe bang gustong iparating ang mga Japanese investors sa Pangulo sa kabila ng mga investment nilang pangako, investment pledges? Posible bang ito'y paraan ng pagpaparamdam ng pressure na kung nais ng Pilipinas na mahikayat ng mas maraming pamumuhunan mula sa Japan, kailangang ayusin ng gobyerno ng polisiya, patatagin ang piso at tugunan ang panganib ng El Nino? Hindi ho natin masasabi o masabi kung forecast ng MUFG ay sinadya o nagkataon lamang. Ngunit malinaw na ang mga banyagang investors, lalo na mula sa Japan, ay nakamasid sa bawat takbang po ng ating gobyerno. Ang kanilang pananaw ay may bigat at maaaring makaapekto sa direksyon ng pamumuhunan sa bansa. Kaya po ang hamon na sa Administrasyon Marcos po ay hindi lamang pigilan ng pagtaas ng presyo o kaya naman palakasin ang piso, kundi ipakita sa mga dayuhang investors na may malinaw na direksyon ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil kung hindi, baka ang babala ng MUFG ay maging realidad at ang triple threat ay tuluyang maging triple blow sa ating ekonomiya na ang direktang tatamaan ay ang palabigasan ni Juan de la Cruz. Good morning! Editorya ni Benji Alejandro.